I'm LJ Gonzalez and you're watching PBA Drop Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Katatapos lang ng 2024 PBA Draft pero ngayon pa lang ay gagawa na kami ng top 10 point guard prospects na mga posible sumali sa next draft. Syempre ang nilagay lang po namin dito ay yung mga graduate na at graduating. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 ay ang 5'6" na si Joey Barcuma. Medyo nag-struggle si Joey sa kanyang final season sa NCAA. Pero ngayon na nasa MPBL na siya, para sa Zamboanga ay maisha-showcase niya na muli ang kanyang speed sa transition at peskiness sa defense. Sa rank 9 ay ang 6 foot Phil-Am na si Patrick Ramos. Napansin si Patrick sa last NCAA season dahil sa kakayahan niya mag-contribute sa kahit limited playing time lamang. May game pa nga na naka 18 points siya off the bench. Pero kung mas mag-i-improve pa siya sa upcoming NCAA season ay lalong tataas ang stock niya bago ang next draft. Sa rank 8 ay ang 5'10" na si Eman Tagle. Kahit bilang 3rd or 4th unit point guard ay nakatulong din si Eman pag bumubunot ng malalim sa bench ang San Beda na nakatulong din kung bakit nagkampiyon sila sa NCAA. Pero this last PBA D-League Aspirants Cup bilang starter ay mas tumaas ang kanyang contribution sa pamamagitan ng outside shooting at playmaking. Magtuloy lang ito sa upcoming NCAA season ay talagang tataas siya sa draft boards. Sa rank 7 ay yung 5'11" na si Royce Alforque. Ilang season din naging solid backup ni LJ itong si Royce. Pero kung siya na ang magiging main point guard ng Tamaraws this upcoming UAAP season at matulungan niya ito maipasok sa Final Four ay di na imposibleng kahit sa second round ay makuha na siya. Sa rank 6 ay yung 5'11" na si Prince Carlos. Solid naman na naging final NCAA season ni Prince sa Denild gamit ang kanyang playmaking at scoring. Pero kung gusto niya ma-pick kahit sa third round or late second round ay dapat makapaglaro man lang siya sa MPBL para mas ma-showcase pa ang kanyang overall skills. Sa rank 5 ay 6 foot na si Joe M sa bandal. Naging solid backup ni Jerome si Joe M ng ilang season. Pero last UAAP season dahil sa injury ni Lastimosa ay naging starter si Joe M na ipakita naman niya na deserve niya ang spot na ito dahil sa consistent scoring at ilang clutch performance. Magkaroon lang siya ng breakout year sa kanyang upcoming team ay nakikita kong magiging second rounder siya sa next draft. Sa rank 4 ay 6 foot Phil Italian na si Gab Gomez. Lumiit ang playing time ni Gab sa kanyang final season dahil sa injury. Pero alam naman natin na naging solid backup siya ni Padrigaw kung bakit nakuha nila ang kampyonato sa season 85 ng UAAP. Pero kung magiging isa siya sa best shooter ng MPBL, si Gab ay tataas uli ang draft stock niya. Sa rank 3 ay yung 5'11" Phil-Am na si Lian Ramiro. Medyo mataas ang pressure ngayon kay Lian dahil pupunan niya ang iniwang slot ng 2 point guards na nakakapasok lang sa PBA na sina Ebanelli at Mark Nonoy. Pero ngayon pa lang sa mga preseason games ay talaga nagpapakita na siya ng potensyal na kaya maging main point guard ng isang UAAP contending team. Matulungan lang niya ang Green Archers makuha ang back-to-back champion ay talagang isa siya sa mga point guards na aabangan sa next draft. Sa rank 2 ay 5'9" na si Joel Kagulangan. Kung high basketball IQ at winning mentality lang, si Joel na siguro masasabi kong best sa list na to. Malamang ngayon pa lang ay naabangan na si Joel ng ibang PBA scouts na naghahanap ng floor leader na pwede din maasahan sa clutch. At ang best point guard natin so far ay ang 5'10" na si LJ Gonzalez. Talagang solid na naging final season ni LJ sa FEU dahil sa pagkakakuha niya ng Mythical 5. Pero mas tumaas ang stock niya dahil sa pagkaka-champion niya sa PSL bilang main guard. Pero kung matutulungan niya ang Quezon makuha ang kampyonato sa MPBL ay pwedeng kahit sa late first round ay makuha na siya. May ilan ding interesting prospect ang kasama sa ating top 10 shooting guard list. At merong overseas players na posible din maging franchise player sa PBA once sumali na ito next draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.